Sobrang touching nito, may pasabog sa May 8 mga kasambreros. Tapos, Kath din ang tunay na dog lovers mga kasambreros. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong pinost na mga random people no doon sa Siargao. Na mga pictures ng Phenomenal Box Office or ni Phenomenal Box Office Cinema King no. So dito ay naispatan ni or nagpapitik itong si Mai no, si Mai yata ito mga kasambreros doon sa yung time na na parang pupunta na sina Alden sa mismong dagat no or sa beach mga kasambreros para kumuha ng eksena or gumawa ng eksena mga kasambreros. So kagaya na i-flash natin kanina no. Ito ay si ma'am na parang naka-timing daw naka-timing daw siya mga kasambreros no na makapagpa-picture kay Phenomenal Box Office Cinema King. So may shades dito si Alden, protection sa ray or sa sa nakakasakit na sa mata na sikat ng araw mga kasambreros. So talagang nakachamba no. So ito po ay post ni Mia Platil Dulgime no 16 hours ago mga kasambreros. Alden Richards sa Siargao nakapabor. Sabi niya dito nakapabor, ibig sabihin ay naka-timing siya no na nakapapicture kay Soiti mga kasambreros. Tapos next item natin, so may isa rin dito na video na shinare mga kasambreros, isang ibang anggulo ng actually dalawa ito no na videos mga kasambreros. Dalawang anggulo ni Jao at Kara kahapon mga kasambreros sa kanilang shoot nga doon sa sa Love Siargao mga kasambreros. So parang ito yung briefing bago sila pumunta doon sa pagtatampisaw no or pag-surfing mga kasambreros. So parang kinakausap sila dito ng ng production team mga kasambreros. Tapos may isa rin dito na si Nadine, parang tinawag siya ng isang fan mga kasambreros na tapos may nagpa-picture sa kanya. Yung may taping ang cast ng Love Siargao sa dapa kahapon pero si Alden ang hinahanap. Pakita ka naman sa akin so, so hinahanap ng fan si Vanessa Ortohan mga kasambreros. So si Nadine yung kanya nakita pero si Alden yung kanyang hinahanap mga kasambreros no. So ayun po no, napagbigyan din ni Nadine yung fan mga kasambreros si Vanessa na magpa-picture sa kanya mga kasambreros. So si Alden ang hinahanap si Alden ang hinahanap nila mga kasambreros. Tapos isa sa mga major items natin, may pasabog si May 8 no. Si Soiti ay nagsalita dito. Papakinggan natin ito mamaya mga kasambreros. Gusto niyang i-share yung kanyang excitement ngayong May 8 mga kasambreros ay magla-live sa kanyang TikTok account si Marian Rivera mga kasambreros sa launching ng kanyang Vida Essentials mga kasambreros. Grabe na alam niyo po yung mga artista ngayon, technique na rin nilang mag live selling or mag live sa TikTok. First time yata mag live sa TikTok ni Marian Rivera. So of course na expected dito na sobrang dami na manonood sa kanya mga kasambreros at saka yung mag-aabang sa kanya kasi primetime queen yan si Marian Rivera. So nagulat nga rin ako na sa May 8 no yung kanyang live sa Vida Essentials. So magpo-promote siya yata dito ng brand or product mga kasambreros na Vida Essentials. Kasi nakita ko sina Jody Santa Maria, lalo na kapag may mga movies or teleserye, yung mga artista, nagpo-promote na rin sila. No, ginagamit na rin nila ang TikTok mga kasambreros para mag-promote ng kanilang palabas or ng mga upcoming shows mga kasambreros or products na rin. Sina Tony Gonzaga nga, di ba, nagla-live na rin sa TikTok. Sila Alex Gonzaga, kung isipin mo talaga mga mayaman na sila pero nagbebenta pa rin sila ng mga produkto nila sa TikTok mga kasambreros. Kung kaya ang dami talaga natutulungan din ng TikTok no. From mga ordinary people, yung mga nagbebenta ng mga produkto nila, hanggang sa mga artista, sa mga business, kahit si di ba, si Nawat,
yung ano, yung mga Miss Universe, may mga ano, Miss Grand na mga queens, mga kasombrero na nagbebenta rin online using TikTok, mga kasombrero. So nakakatuwa na kahit yung mga malalaking organizations ay ginagamit na rin ang TikTok platform para sa kanilang advocacy or kailang gagawin, mga kasembreros. So, yun po. Tapos, yun, sobrang touching nito, mga kasembreros, kasi nag-release na ang casino ng kanilang Hero for All na parang teaser video na rin, mga kasembreros. So, dito ay ang daming nagpadala ng kwento, mga kasembreros, kay Alden at saka sa kanyang team, mga kasembreros, sa casino, mga kasembreros. So thousands daw na stories, mga kasembreros, yung natanggap nila or pinadala sa kanila, mga kasembreros. So ito nga ay 20 na heroes, mga kasembreros, ang kanilang kukunin or pararangalan, mga kasembreros. Wala pa silang petsa na binigay, mga kasembreros, pero sabi niya dito ay sinabi niya dito na we look forward to honoring our 20 heroes, mga kasembreros, ang tunay bayani ng ating panahon. So sponsored by Casino Plus, of course, no? At saka ng Myriad ni Sir Alden, mga kasembreros. So mamaya ipi-play ko rin ito para mapakinggan ninyo, mga kasembreros, no? Na kung saan ay sobrang nakaka-touch, mga kasembreros, no. Palagay ko pag natapos nila to, magkakaroon ulit sila ng panibagong batch, no, next na awarding ng another heroes, mga kasembreros. So yun po, no, talagang talagang nakakatuwa lang. Tapos ito 12 hours ago, sabi dito ng mga netizens, gaya-gaya daw ito si Kyla kay Kath, mga kasembreros. So, showbiz news update 12 hours ago, Catherine Bernardo sinabihang copycat ng ilang netizens matapos nitong magpalit ng profile. So, hindi. Si Kyla, tawag ito. Parang si Kathy yung naging copycat, hindi naman. Yung profile pictures kasi nila parehong black and white sa Instagram, mga kasembreros. Pero alam ko mas naunang ganito yung profile picture ni Kathy, yung black and white. Tapos si Kyla na lang at saka si Alden ay ganoon din, mga kasembreros, no. Sinabihan natin sa tapos palit ng profile sa kanyang IG account, pero ang theme kay Kyla Estrada. So mas naunang nagkaroon ng gantong profile picture si Alden at saka si Kath, actually, mga kasembreros, no, na black and white. Tapos ang gumaya siguro ay si Kyla, no. Siguro namali lang siya ng pag-check na mas nauna. Dati pa si Kath, mga kasembreros, na may gantong profile picture, mga kasembreros, na kung saan ay black and white nga yung theme, no, mga kasembreros and mga Kathlynatics. Tapos sige, ito ang kulit ito ni Baby Kiona. Nag-post siya kanina sa kanyang TikTok, mga kasembreros, kung saan meron pala siyang chick serye, no, parang gano'n. Meron siya mga inalagaang mga anak ng mga anak ng chicken, mga kasembreros. So mga mga sisiw na yun siya, mga kasembreros, mga sisiw ng manok kunyari. Tapos ay parang nag-rant siya dito na hinahanap niya yung kanyang mga sisiw. Hinahanap niya yung kanyang mga sisiw or so on, mga kasembreros. Tapos kung saan yung napunta. So parang ganoon, no. Piplay ko to mamaya kasi good vibes nito si Baby Kiona. Mga kasembreros, no, na nag-run siya na kung saan yung kanyang mga sisiw or mga chicks, mga kasembreros. So ito po ay kasama si mama niya dito, si Mama Tin niya, mga kasembreros, no, or si Chrysler. So ang cute lang ni Baby Kiona. So ang laki na, no, ni Baby Kiona. After 5 years ay magiging dalaginding na rin ito si Baby Kiona, mga kasembreros. So yun po, no. Nagulat niya ako kanina kasi parang napapost pala may post pala si Baby Kiona sa kanyang TikTok account, mga kasembreros. So parang ginawa niya siguro siya ng kanyang mama, no, ng kanyang TikTok account. Kasi parang lang din to, parang souvenir na di ba, nag-upload ka ngayon,
after pag lumaki na sila, no, parang pwede ka mag-throwback na, ganito ang ginagawa ko dati, maliit pa ako. So parang cute ng gano'n, no, parang remembrance ba, no, ikaw ay maliit pa mga kasembreros, tapos matatawa ka na lang sa pag pinagagawa mo nung maliit ka pa, no, mga kasembreros. So nakaka-bless nga yung mga kasi generation ngayon, may camera, may picture, no, po pwedeng mag-post sa kanilang mga social media accounts as souvenirs, no, as time goes by. Dati talagang wala, no, talagang mga kailangan pa ng photographer, kailangan pa ng mga taga-Kodak, no, taga-Kodak kasi yung dati. So ganoon. Tapos sina Kath and Alden, binati sila, no, ni RJ Miko Vergara. Binabati ko kayong dalawa, totoo at official ang mga record na inyong naitala, hindi ito gawa-gawa. So tapos ang daming likes, so 215 reactions. So ito yung time na pinarangalan or parang tumanggap si Kath ng kanyang Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation Award, mga kasembreros, no. Tapos si Alden, so dalawa sila, parang magkaibang year yata sila na tumanggap. Tapos si Alden dito, ayan, no, parang pareho sila na tumanggap dito, no, 2023, 2024 ito, mga kasembreros. So yun po, no, na kung saan ay alam natin ang nangyari dito, nagantayan backstage ang dalawang ito, mga kasembreros. So sobrang kulit lang at sobrang parang na-recall lang ni RJ Miko Vergara, mga kasembreros, yung award nga, no, ng Kath din dati, mga kasembreros. So sana talaga magsaman ang dalawang ito sa isang project, mga kasembreros. Tapos 12 hours ago, a man whose principles will be tested. Will this be a good or bad thing for him? So si Jao Calderon, mga kasembreros, ay 104 reactions, so ang dami. Alden Trendsetter, so parang ng Alden Trendsetter yung character ni Jao Calderon sa kanilang serye nga na Love Siargao, mga kasembreros. Tapos isa sa mga major items natin, si Alden, si Kath, sina Kath and Alden ang tunay at original na dog lovers, mga kasembreros. Kasi dito ay nag-post, no, ang isang fan, and nakakatuwa nga yung caption niya dito, parang pinahawak niya si Alden ng aso doon sa Siargao nga, mga kasembreros. So ito naman ay brown, no, parang something may white and brown dito na kulay ng aso, mga kasembreros, or ng fur baby. So tapos ang kulit ng caption dito, of course, no, kasi alam natin na sobrang mapagmahal si Alden at saka si Kath, no, sa mga aso ever since. So lately lang talaga ay nabulabog ang mga tao dahil sa kay Snowy daw na kasama, no, ni Mark Alcala at saka ni Catherine, mga kasembreros, sa dito na spotted nga, no, sa isang clinic ba yon or coffee shop or refreshment area, mga kasembreros. Pero yun, dito ay sobrang hindi naman kukuning ambassador ng Philippine Animal Welfare Society itong si Alden kung hindi authentic at genuine ang kanyang pagmamahal sa mga aso, sa mga hayop as a whole, mga kasembreros, maging sa pusa na rin, no, mga kasembreros. So kung kaya sobrang ang kulit at ang saya dito ni Soiti habang hawak-hawak niya itong fur baby, mga kasembreros. So and nagulat ako na marami para silang parang leeway tayo, mga kasembreros. So ang cute ng caption niya dito, sabi ni Patricia de la Concepcion Maravi, sabi niya, ako na ba ang next leading lady mo sa Love in Siargao? Alden, sabi niya. Tapos ay laughing emoji, mga kasembreros, ang nilagay dito niya, Patricia de la Concepcion, no? Ang cute ng kanyang pangalan, Patricia de la Concepcion Maravi. So ang haba, mga kasembreros. So yun po. Tapos next item natin, ito, bumati lang, no, ang isang admin ni Alden, mga kasembreros, ng Happy Tuesday. Tapos yung kanyang suot dito ay naka-blue
na of course ay sobrang igop, no, ni phenomenal box office cinema king, mga kasombreros. So, happy Tuesday. Ang bilis ng panahon. Baka parang pag-isip natin bukas sa Sabado na naman or Friday na naman, mga kasombreros. So, yun po. Tapos, natutuwa ka dito kay Jen. Sabi niya sa Kathden, na throwback niya, no, yung picture ng Kathden, mga kasombreros, na kung saan ay nakasandal si attorney kay Tisoy, mga kasombreros. Sweet and beautiful smile, Miss Catherine Bernardo and Alden Richards. So, 2 hours ago ito na pinost niya Jen Camero. Naka-peace sign si Soiti, mga kasombreros. Ito ay parang na-edit lang siya yung background, pero yung picture na original ay dun nga sa final victory party ng Hello Love Again, mga kasombreros. So, na kung saan ay hindi sila paghiwalay dati, no, sa victory party, mga kasombreros. Hindi na part ng promo, pero spotted pa rin sila na sobrang sweet na sweet. Sobrang sweet na sweet, mga kasombreros. So, halatado talaga na merong mga sikretong galawan ang Kathden, mga kasombreros. No, hindi na kailangang i-memorize pa at parang hindi na kailangang ispelengin pa para masabi mong may something, no, ang dalawang ito, mga kasombreros. So, hoping, praying, and believing na magkakaroon talaga ng panibagong project ang Kathden, no, mga kasombreros. So, palagay ko, pag natapos ni Alden yung Code Gray, yun, doon na tayo kasi parang dinedelay nila yung yung Elena 1944. So, yun yung isip ko, baka i-delay nila, mga kasombreros, kasi nga aantayin pa si Alden kasi wala na ibang pag-asa na pwedeng no, maaaring si Mami Min or si Alden, mga kasombreros, ang magiging co-producer ng Elena 1944 na sobrang sobrang magastos, no, or mahal ang cost production niya, mga kasombreros. So, alam ko pagka siguro na ipalabas ng Elena 1944, hahakot na naman siya ng awards, mga kasombreros, internationally and locally. Kasi grabe yung istorya din niya, no, although daring lang yung part na yon, kung hindi na matutuloy ay okay lang din. May next project naman si Catherine, mga kasombreros, siguro. And iniisip ko rin yung Madam Tussod, no, matagal na hindi pa rin na ipapalabas sa publiko, mga kasombreros, yung Madam Tussod. So, napapaisip at saka naisingit ko sa aking listahan ang Madam Tussod pala, mga kasombreros, kung ano yung nangyari. Kasi sabi parang January tapos May na, magiging kalahati na ng taon, so wala pa rin update tayo, no, sa Madam Tussod, mga kasombreros. So, pero antay-antay tayo kasi alam kong lalabas naman yan at saka isa sa publiko, mga kasombreros, kung available na talaga na yung wax figure ni phenomenal box office cinema queen, no, na talagang inaabangan. Hindi lamang dito, kundi definitely doon sa Hong Kong, kasi nga ay doon sila nag-shoot ng Hello Love Goodbye, mga kasombreros. Very historical ang Hong Kong para sa Kathden, mga kasombreros. Alright, so yan lang kasi sa ating Kathden items. Ipi-play ko po itong mga videos na papakinggan ninyo, of course, definitely kay Alden. And then, yung mga kay Nadine din dito, mga kasombreros. Tapos, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. What's up, guys? Alden Richards here, and gusto ko lang i-share sa inyo ang excitement ko dahil this coming May 8th, magla-live sa kanyang TikTok account ang ating the one and only primetime queen, Miss Marian Rivera, for the launch of Vida Essentials. So support natin, guys. I'll see you guys there and see you soon. Ingat kayo. Tapos na pala yung nomination. Sino kaya yung heroes? Sana mapili ako. Grabe, ang daming kwento. Tama kayo. Libo-libong kwento ang dumating sa amin. Mga kwento ng tapang, malasakit, at walang sawang pagtulong sa kapwa. Sa bawat nominasyon, isang buhay ang nagbago. Isang inspirasyon ang naibahagi. Sa ngalan ng buong Hero for All, nagpapasalamat po kami sa walang sawang tiwala at pakikiisa. Ngayon, sabay-sabay natin abangan at tunghayan ang kwentong bibigyang pagkilala. We look forward to honoring our 20 heroes, ang mga tunay na bayani ng ating panahon. Nadine.
Bahay naman si Alden. Hey, but why did you do that? What? When I go there, the baby chick fell. That time when you got the pillow, why you not untie them? Who? You. Bakit ako? Because she was there, then all the baby chicks are there, and then I was right here, holding my hand, and then you was right there, the baby chick fell. Why did you do that? She cannot walk anymore. Why did you put it there kasi? Because I want to. I'll play with them so I can just kneel down. Not sit down like this and walk again. Why are you trying to do that? Why me? You mustn't catch her. I was holding the sandwich. But when you put there, then you already need to catch her. Ba't naging ako tuloy? Ako may kasalanan na tuloy. Napaka-powerful ng ating Word of God, mga kasembreros. Ang title natin ay Sa Lahat ng Henerasyon. Ang ganda nito. Psalms 100 verse 5, For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generations. Grabe, mga kasembreros. Imagine ba natin, kapag tayo po ay nabubuhay sa mundong ito ngayon, tapos after 50 years, after 60 years, no, parang wala na, no? May race na, mabubura na yung ating buhay sa mundong ito. Let's say tayo ngayon ay 30 years old. So after 60 years old, 90 na tayo. So bonus din sa Panginoon at saka blessings talaga kapag tayo po ay abot ng 90 years old, mga customers, kasi bihira na ngayon no? Lifespan ng tao like 76, 75, no? Talagang pag nakaabot ka ng 80 years old, talagang sobrang laki na ng pasalamat natin sa Panginoon, mga kasembreros, kapag nakaabot tayo ng 80 years old, kasi talagang biyaya ng Panginoon ang buhay, mga kasembreros, no? Hiram nga lang ito, and then napakalaking biyaya talaga, mga kasembreros. So sa lahat ng henerasyon, so hindi tayo mabubuhay sa lahat ng generation sa mundong ito. Parati nating tatandaan yon. Lilipas at lilipas tayo, no, kahit gaano man tayo kayaman. Di ba, naalala natin sina Gloria Romero, sina si Nora Honor, no? Yung mga time nila dati talagang lilipas at lilipas, mga kasembreros, yung panahon at kasikatan ng tao, kahit na tayo po ay pinakatanyag, no, sa ating generation. So sabi ni Alden ay hiram lang ang buhay, no, sa ating buhay na hiram. So let's make it a point na talagang we live accordingly, no? We live according to the purpose of God sa ating buhay, mga kasembreros. So sa lahat ng henerasyon, so only God is everlasting. Only God lives forever. Only Jesus Christ is alive forever. And mapapresent sila at alam nila, kilala nila, at Diyos sila sa lahat ng generations. Okay? Dahil Diyos sila sa lahat ng generations, yung character nila hindi nagbabago. Ang character ni God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, hindi po yan nagbabago. So, if they were merciful, if they were good nung bago palikhain ng mundo, even from the time of Adam and Eve, mga kasembreros, even before Genesis was printed, the first book of the Bible, mga kasos, which is Genesis, ay gano'n na sila, no, merciful na sila, good na sila, mga kasembreros, at ang kanilang katotohanan daw, sabi dito, no, and His truth endures to all generations. So, yung nature nila, hindi nagbabago kasi yung pagiging banal, powerful, yung pagiging all-knowing ng Panginoon, yung kanyang pagiging compassionate, yung kanyang pagiging mapagpatawad, yung kanyang love, yung kanyang pagiging kind, mga kasembreros, yung kanyang holiness and so on, hindi po yun nagbabago. Yung character niya, hindi po yun nag-alter. Kung pa hindi siya nagtatamper, mga kasembreros, na banal siya ngayon, tapos bukas hindi, or sa susunod na araw naman banal na naman siya. Hindi po ganoon. Ang tao kasi, di ba, kunwari, ngayon yung mood niya ganito, so bukas baka mag-iba, o mamaya baka mag-iba. So ang Diyos po natin hindi ganoon. If He was merciful, if He was good, He is good, He will be good, and He will be good forever. So ganun po siya. Past, present, future, mga kasembreros, ay hindi po nagbabago ang kanyang character, yung kanyang nature, mga kasembreros, na
yun nga, no, full of mercy and full of goodness mga kasambreros, at ang kanyang katotohanan ay lasting sa lahat ng generations, no, sa lahat ng henerasyon mga kasambreros. So talagang nakaka-amaze mga kasambreros, no, yung kanyang yung kanyang kabutihan, na sometimes kahit ako dito na mag-isa lang ako nagtatrabaho sa aking kwarto araw-araw, ay talagang pag nafe-feel ko yung talagang yung kabutihan ng Diyos, yung kanyang mercy, bigla na ako napapaluha, bigla na ako napapataas na aking kamay, no, mga kasambreros, because of His goodness sa lahat ng generations, at maging lalo sa aking buhay, no, at sa buhay ng aking pamilya, sa aking nanay and so on, sa aking stepfather, sa aking lolo and so on, sa lahat mga kasambreros ng aking pamilya, ay talagang nagpapasalamat ako because of the goodness, the mercy, no, the everlasting loving kindness of God mga kasambreros sa aming buhay, no. He provides, and He has been providing mga kasambreros, no. He is our healer, He is our deliverer, He is our dito, yung ating taga-provide ng peace, taga-provide ng care, taga-provide ng concern, taga-provide ng comfort, taga-provide ng food, and so on. So, ginagamit yung lakas natin, yung ating talino, yung ating kasipagan, no? Binibigyan tayo kasi may mga taong tamad eh. May mga taong hindi marunong hindi sila matyaga magtanim. May mga taong hindi matyaga manalangin. May mga taong hindi matyaga na kumilos. No? So, mga ganun, mga ideya, mga strategy sa buhay. So, dito ko na-realize na dapat tayo ay, alam mo yun, strategic mga kasambreros sa buhay. Because if we are not strategic, no, kapag wala tayong wisdom at ideas na mula sa Panginoon, ay hindi tayo makakasurvive. Makakasurvive, oo, pero when it comes to like masinop, no? Dito yung matipid, no, mag-ipon, no? Wala mga kasambreros magtiis. So, kung kaya napaka-raming reasons para pasalamatan natin ng Diyos mga kasambreros. Hindi lamang sa generation natin or hindi lamang bukas, kundi sa lahat ng generations forever and ever. Psalms 100 verse 5 gives us a beautiful picture of God's nature. It proclaims His goodness, mercy, and truth. When we say that the Lord is good, we recognize that God is the source of all goodness in the world. His love and compassion surround us every day. God's mercy is everlasting, which means it never runs out, no matter how many mistakes we make. His grace is always there to catch us when we fail. Grabe, or when we fall mga kasambreros. So grabe, no? Hindi mapana si speechless ka minsan sa kabutihan ng Diyos mga kasambreros, na yung awa niya pa lang, no, yung mercy mga kasambreros. So yung mercy, yung awa ay refers to the kindness and compassion that God shows towards His creation. We all make poor choices and fall short at times, but God is always there, ready to forgive and lift us up. It's a reminder that we can come to Him at any time with our failures. He will not turn us away. This everlasting mercy encourages us to approach Him with a humble heart, knowing that He wishes to embrace us with open arms. So, ganon siya mga kasambreros, no? Yung mercy ay pinagsamang compassion and kindness mga kasambreros. So, kasi tama ito, no? Lahat tayo ay nakakagawa ng mga poor choices. Kumaga pa yung mga desisyon na ginagawa natin, yung mga ano bang kukunin kong kurso? Ito ba o ito? Asan ba ako mag-aaral? Dito ba dito? Ano bang gagawin ko ngayon? Ito ba ito? So, ano bang gagawin ko sa buhay? Mag-aasawa muna or mag-aaral? Magjojowa muna o mag-aaral? So, saan ba ako sasama? Dito ba ako sa palaaral ng mga kaibigan ko, or dito sa mga nagbubulakbol na kaibigan? So mga poor choices, no, sa buhay mga kasama. Sometimes, hindi lang sometimes, kapag mali na kasi yung ating decision, let's say, hindi ka nag-aral, no, bulakbol yung inuna mo, tapos naging pasaway ka sa magulang, hindi mo sila pinakinggan na, mag-aaral ka, ganito, ganyan, o nag-asawa ka na maaga, so hindi ka nagkaroon ng decent job, hindi ka nagkaroon ng regular na sahod and so on. So, yun yung nangyayari, no, sa mga poor choices natin mga kasus. Pero kapag tayo po ay nagkaroon ng pagkakamali sa buhay, pag may mga major failures tayo, hindi pa, tapos buhay pa naman tayo mga kasus, hindi pa naman huli ang lahat, no? Let's just spend time with God, no, reading His Word talaga. Alam niyo po yung pagbabasa ng kanyang salita, doon tayo unang matuturuan mga kasambreros ng
Gawa pa ng anong tamang, kasi kapag hindi natin kilala ang Diyos, mga kasembreros, ay hindi tayo mag-act according to the purpose na meron tayo sa buhay, mga kasembreros, na mula sa Kanya. Kaya iba kasi yung purpose ni Lord at saka purpose natin sa ating buhay. Sometimes, kapag ang tao hindi nila alam yung purpose nila sa buhay na according sa purpose ng Diyos, ay yung actions nila hindi rin tama. Hindi siya aligned doon sa purpose ni Lord. So kung hindi siya aligned sa purpose ni Lord, ang mangyari ngayon ay nagkakaroon tayo ng mga failures, nagkakaroon tayo ng mga stumbling moments, and so on, mga kasembrero. So kung kaya kapag nagkakamali tayo, kasi nga mas ginawa natin yung ating gusto, hindi yung gusto ng Panginoon sa ating buhay, parang ganito lang yun hindi gusto na magulang mo na mag-asawa ka pa. Tapos, nag-asawa ka ng maaga. So, yun na yun. Parang gano'n na siya, mga kasos. Kasi ang mga magulang natin, guide din niya ng Panginoon. No? So, kung hindi mo sila sinunod, parang hindi mo na rin sinunod ang Diyos, mga kasembreros. So, pag sabi ng magulang mo na ganito, huwag ka maging pasaway. So, naging pasaway ka. So, which is commandment din ng Panginoon yun, ng mga kasembreros, na dapat tayo ay maging masnuring anak sa ating mga magulang. Tapos, parang gano'n siya. No? Yung ating mga magulang kasi, parang reflection or replica, mga kasembreros, ni Lord. So, hindi naman, wala naman siguro magulang na mag-uutos ng masama sa kanilang anak, mga kasembreros, at saka hindi sila mag-desire ng magandang future sa kanilang mga anak. So, definitely, kapag normal ang pag-iisip ng nanay at tatay, ay hahangarin nila at papangarapin talaga ang magandang future, mga kasembreros, sa kanilang mga anak. So, yun po. So, parang as simple as that, no? Kung ano yung magulang, yung pangarap na magulang natin sa ating mga anak, or sa ating mga anak niya, mga kasembreros nila, ay ganun din po ang Diyos natin, mas lalo pa, no? Ganoon siya, mga kasembreros. Kung kaya, it's really important to spend time with God, reading His Word, mga kasembreros, kasi doon tayo nagkakaroon ng knowledge, no, ng mga plans, especially Jeremiah 29:11, mga kasembreros. So, hindi pangarap ng Diyos na tayo ay masira yung future natin sa bisyo, masira yung future natin sa mga poor choices, at saka wala tayong direksyon sa buhay. Walang klarong purpose sa buhay, mga kasembreros. So, ganun as simple as that, no? Kung kaya napakahalaga na meron tayong time talaga. And of course, no, yung kanyang kabutihan ay isaisip natin na yung kanyang kabutihan, yung kanyang pag-ibig ay forever, no, at saka present sa lahat ng henerasyon, mga kasembreros. Sa final thought natin, as we reflect on Psalms 100 verse 5, let us remember that God invites us into a loving relationship built on His goodness, mercy, and truth. He longs for us to know how He deeply cares. Our faith flourishes when we realize that these attributes are not just words on a page, they are the essence of our relationship with Him. So, hindi lamang siya palamuti, kumaga pa, mga kasembreros, kundi meron siyang purpose talaga, and that purpose ay kilala natin siya, no? Kilala natin, alam natin yung kanyang kabutihan, yung kanyang awa, yung kanyang pag-ibig, yung mercy na bago araw-araw and present sa lahat ng henerasyon. Alright? Sin lamang po sa ating Word of God, ha? Nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at clear mindset ng pag-ibig at kabutihan at awa at ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay ay present sa lahat ng henerasyon. Hindi nagbabago, hindi nag-alter, mga kasembreros. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.